Samantala, atin munang balikan ang mga kaganapan sa panig ni Lino. Noong makauwi sila Lino sa tinutuluyan nilang resort, ay nagdebosyon muna siya at saglit na kinausap ang kanyang gabay. Sinabi noon na mawawala siya ng ilang araw dahil may mahalaga siyang aasikasuhin. Sabi naman ni Lino, "Oo Michael, walang problema. Sa ngayon, wala naman kaming mabigat na misyon. Iisa-isahin lang muna namin ang mga natira sa grupo ng Black Triangle bago ko puntahan yung lugar na sinasabi mo. Sige Lino, bilisan mo sa inyong mga ginagawa. May malaking problema kayong paparating." "Ha? Anong problema naman iyon?" "Malalaman mo sa tamang panahon, pero hindi pa ngayon. Sige Lino, paalam na muna." Uwi ka pa ng Arkanghel at bigla na lang nawala ang presensya nito. Sabi na lang ni Lino, "Tignan mo yun, sinabi-sabi pa, tapos hindi naman pala magbibigay ng detalye. Ay, ang hirap nyo kausap mga anghel. Palaging may tamang pagkakataon sa bawat kilos nyo." Uwi ka ni Lino kahit pa alam niya na wala namang nakikinig pa sa kanya. Dahil sa tapos na rin naman siya sa kanyang pagdidebosyon, kaya tumayo na siya at nagtungo sa silid nila Mariposa at Gabriel. Doon siya tumabi sa bahagi ni Mariposa, tapos nagising naman ang dilag. "Oh, Lino, kauuwi nyo lang?" "Hindi naman, kanina pa. May ginawa pa kasi ako, kaya hindi ako natulog agad." Bakit nandito ka? Baka magalit si Rosalia na dito ka na madalas matulog." "Hindi yun. Alam niya dito ako matutulog ngayon. Bukas na siguro ako sa kwarto namin. Okay lang ba na dito muna ako sa tabi mo?" "Oo naman." Wika ni Mariposa at muli nang pumikit. Niyakap naman iyon ni Lino at natulog na rin. Kinabukasan, nagulat si Lino dahil nasa tabi niya na si Gabriel at nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising ang anak. Pero mababaw na lang pala ang tulog noon. "Papa, gising ka na pala. Tara, samahan mo naman ako maligo sa dagat." Sabi naman ni Lino. "Sige ba, walang problema sa akin. Si mama mo ba, nasaan na?" "Nasa baba na po si mama. Sabay lang kaming nagising. Humiga lang ako uli dahil hinihintay kitang magising." Di sige pala, tara na sa baba. Mag-almusal muna tayo, saka tayo maligo sa dagat." "Yay!" Masayang wika pa ni Gabriel at nakahawak na sa kamay ni Lino habang naglalakad sila pababa. Pagkarating sa baba ay nakita niyang naroon sa may gilid ng pool sina Rosalia at Roulette nagkakape. Sabi naman ni Aling Sally, "Anak, anong gusto mong ialmusal? Sinangag na kanin o puto? May puto at bibingka kasi akong nabili. Masarap at malalaki. Kaya mabubusog ka talaga kahit sa isang piraso lang." "Sige po, Nay. Isang puto at isang bibingka sa akin, tapos kape." "Ikaw anak, anong gusto mo?" "Puto rin po sa akin, Papa, tsaka gatas." Sabi naman ni Aling Sally. "Sige, maghintay lang kayo dyan at ihahanda ko ang almusal nyo." Sabi naman ni Lino. "Nay, sina Tingting po, nasaan?" "Nasa tabing dagat na. Kanina pa ang mga iyon naroon. Kasama sina Tinay, Dodong at Beth." Si Mariposa po?" "Nasa banyo yata, naliligo." Okay po," sagot ni Lino. Ilang saglit pa ay inilapag na ni Aling Sally ang tasang may kape at basong may gatas sa lamesa. Saka naman iyong mga maliliit na mangkok na may puto at bibingka. "Tara na anak, doon tayo kina Mami Rosalia mo. Dalhin mo na yung gatas at puto na para sa'yo." "Okay po, Papa." Lumapit na nga si Lino sa pwesto ng dalawang dilag. Sabi ni Lino,
Oh, kumusta ang tulog nyo? Ayos naman. Ikaw ba? Mahimbing din. Late na ako natulog eh. Matagal pa kami nag-usap ni Michael. Ang sabi niya, madaliin na raw natin ang misyon natin ngayon dahil may paparating tayong malaking problema. Sabi naman ni Rosalia, ha? Wala pa nga tayong isang buwan na nagpapahinga. Problema na naman? Oo eh, yun ang sabi niya. Pero hindi nagbigay ng detalye. Malalaman raw natin sa tamang panahon. So papaano? Ano next target natin mamaya? Sabi naman ni Roulette, si Cassandra ang target natin mamayang gabi. Nasa Santa Catalina siya. May tauhan siyang 4 na matatandang mangkukulam. Kaya kailangan natin ng panlaban sa palipad hangin niya. Tandaan mo, Lino, mga normal na tao lang kami ni Rosalia ha. Kaya kailangan kung susugod tayo roon ay nakahanda tayo na labanan ang mga mangkukulam na iyon. Kaunting galaw lang ng mga labi ng mga iyon, nagtutumbahan ang mga kalaban nila. Kaya segundo lang ang bibilangin ay papanaw na kami kapag wala kang naisip na proteksyon para sa amin. Sabi naman ni Lino, naku, wala pa naman akong stock na mutya dyan na pwede natin gawing pangontra. Sabi naman ni Rosalia, kahit anong mutya ba ay pwede mong gawing pangontra? Oo, kasi ang mutya ang gagawin kong power source para mapagana ang gagawin kong pangontra. Eh bakit hindi ka humingi kay Clea? Siguradong hindi mahirap sa katulad niya ang maghanap ng mga simpleng mutya. Kahit mga mutya ng prutas lang na hindi gaanong malalakas. Ah, oo nga no. Tama ka dyan, Rosalia. Sige, mamaya tatawagin ko si Clea para makahingi ng mutya na gagawin kong pangontra. Sabi naman ni Rosalia, si Tingting ba? Hindi mo pa rin isasama? Oo, wag muna. Naglambing sa akin si Aling Terry eh. Kung pwede raw, nahayaan ko muna si Tingting na magkaroon ng maraming oras kay Tinay para magkaapo na siya. Ah, ganun ba? Sa bagay, matagal na nga sila mag-asawa. Pero para namang seaman si Tingting na alis ng alis. Tapos ilang buwan bago muling makakauwi. Sabi naman ni Gabriel, Papa, finish na ang milk ko at ang puto. Tara na, maligo na tayo sa dagat. Sumenyas naman si Rosalia gamit ang nguso. Oh, sige na, samahan mo na yan. Minsan ka lang din magkaroon ng oras dyan eh. Kapag nagsidatingan na naman ang mga problema at mga bagong misyon, matagal na naman kayo magkakasama. Tumingin si Lino kay Gabriel tapos ngumiti. Saka inilapag na ang kape sa tabi ni Rosalia. Dito muna ito ha, pakitakpan na lang din. Sasamahan ko na ito. Wika ni Lino tapos inakbayan na si Gabriel papunta sa tabing dagat. Alam mo Papa, marunong na ako lumangoy. Tinuturuan ako nila Tita Beth at Kuya Dodong. Pero kasama rin namin si Mama. Tara po, magkarera tayo. Talaga? Marunong ka na lumangoy? Opo, mabilis na nga po ako lumangoy. Pagmamayabang pa ng bata. Pagkarating nila sa may dagat ay naroon sina Tingting at Tinay naghahagisan ng tubig. Kuya Lino, kumusta ang lakad nyo kagabi? Ayos naman, nagkaroon lang ng kaunting aberya. Dahil nung papauwi na kami ay naharang kami ng mga pulis. Eh anong ginawa nyo? Ayun, nagpanggap si Rosalia ng mga agent kami ng Marine Corps. Tapos tinawagan ko si Richard at pinakausap doon sa Chief of Police na kasamang humuli sa amin. Naareglo naman kaya hindi sila pumanaw ng maaga. Ha? Bakit papanaw ng maaga? Eh si Roulette kasi masyadong mainit ang dugo. Hindi naman kasi yun sanay na hinuhuli ng mga pulis. Kaya muntik niya nang patayin ang mga pulis na humarang sa amin. Mabuti nga at naareglo ang mga pulis at hindi natuloy ang panghuhuli. Dahil kung nagpumilit sila, konsensya ko na naman iyon dahil hindi ko napigilan si Roulette. Iba pa rin pala talaga ang mindset ni Miss Roulette, no? Pang-assassin pa rin. Oo nga eh, pero papasaan ba at patututo rin siya sa pinapatupad nating pamantayan sa ating mga misyon. Medyo napagsalitaan ko nga rin kagabi. Sinabi ko na hindi kalaban ang mga pulis at mga sundalo. Kaya hindi pwedeng papatay siya ng sundalo at pulis ng ganun-ganun lang.
Nagkakakulangan na nga ng mga pulis sa lalawigang ito dahil sa dami ng mga kalabang sumasalakay, tapos babawasan niya pa. Anong sunod na misyon natin, Kuya Lino? Wala pa, magpahinga ka na lang muna at enjoyin ang panahon na makasama mo si Tinay. Kaming tatlo na lang muna ang lalakad sa mga misyon habang narito pa tayo. Mga malalapit lang din dito ang uunahin namin para makakauwi rin agad pagkatapos. Okay. Sabi naman ni Gabriel. Papa naman ang daming usap-usap. Tara na po, karera na tayo sa paglangoy. Talaga? Seryoso ka makipagkarera sa akin? Opo, Papa. Di sige, saan tayo papunta? Sabi naman ni Gabriel. Mula rito hanggang doon kina Tita Beth at Kuya Dodong. Okay, ready, get set, go! Sabi naman ni Lino. Ang daya naman ito, hindi pa nga ako handa. Ready, get set, go na agad. Wika niya na tumatawa habang lumalangoy ng marahan at sinusundan lang ang anak. Kitang-kita ang paglabo ng tubig sa ilalim ni Gabriel, kaya sinisid ni Lino ang kanyang ulo at nakitang tumatakbo si Gabriel sa lupa habang ang mga kamay ay kumakampay na parang lumalangoy. Marunong daw lumangoy, tumatakbo naman sa lupa Mahinang wika ni Lino na nakasunod pa rin sa anak. Hanggang sa makarating sila sa bahagi nila Beth. Winner po ako, Papa, nauna ako. Oo nga ang bilis mong tumakbo sa lupa. Ha? Ano tumatakbo? Lumalangoy po ako, Papa. Paano naging langoy yun? Inakasayad ang paa mo sa lupa. Kasama po yun, Papa, para mas mabilis. Okay, sabi mo Tumatawang wika ni Lino, tapos muli silang nagpaunahan sa paglangoy, papabalik sa kinaroroonan nila Tingting. Sabi sa'yo, Papa mabilis na ako lumangoy. Nakita mo, palagi ako winner. Oo nga Wika ni Lino na sinangayunan lang ang anak para maging masaya ito. Noong mapagod si Gabriel, ay doon na lang yung sumisisid sa harapan lang din ni Lino. Habang si Lino naman ay nakaupo lang para magmukhang hanggang leeg niya ang tubig, kahit pa hanggang bewang lang ito kapag tumayo siya. Makalipas ang 2 oras ng paliligo sa dagat, nakita nilang naroon na si Mariposa sa tabing dagat, may dalang tuwalya. Gabriel, tama na yan. Ang itim-itim mo na Malapit ka nang maging uling. Sabi naman ni Lino. Tara na anak, tinatawag ka na ni mama mo. Opo ma, nariyan na po. Sagot naman ni Gabriel, tapos muli pang sumisid ng 1 beses bago naglakad papaahon sa tubig. Sabi naman ni Mariposa pagkalapit ni Lino. Salamat Lino at sinamahan mo siyang maligo sa dagat. Madalas niyang sabihin na gusto niyang maligo kasama ka dahil makikipagkarera daw siya sa iyo na lumangoy. Sabi naman ni Lino. Oo nga ang bilis na pala lumangoy ng anak ko habang tumatakbo ang paa sa lupa. Sabi naman ni Gabriel. Di ba mama? Sabi ko sa iyo mabilis na ako lumangoy. Natalo ko nga si Papa sa langoy namin ng maraming beses. Oo na, sige na tara na makapagbanlaw ka na. Magkakasabay na nga silang naglakad papabalik sa resort. Kinahapunan, sabi ni Lino. Maiwan ko muna kayo. Pupunta lang ako sa may unahan. Kailangan ko lang kausapin si Clea. Sabi naman ni Gabriel. Papa, sama po ako. May ibibigay din ako kay Ate Clea. Cloud9 na chocolate, yung malalaki. Binilan kasi ako ni Lola Sally. Kaya bibigyan ko rin sina Ate Clea at sina Tito Ron. Okay sige, tara. Naglakad na nga ang mag-ama sa labas ng resort. Papunta sa unahan kung saan may mga puno, pero malapit pa rin naman sa dagat. Bumulong si Lino sa hangin. Clea, baka hindi ka masyadong abala dyan. Pumunta ka muna rito, may kailangan ako. Matapos iyon ibulong ni Lino sa hangin, ay naupo sila ni Gabriel sa isang malaking bato. Ilang saglit pa ay dumating si Clea. Hi Gabriel, narito ka pala.
Kumusta? Masaya ka ba rito? Opo, Ate Clea. Palagi ako naliligo sa dagat. Tapos, magaling na ako lumangoy. Tapos, nagkarera pa kami ni Papa kanina. Winner ako. Wow, ang galing mo na palang lumangoy. Ate Clea, chocolate para sa'yo. Marami ako niyan sa bahay, kaya nagdala ako ng 4 para tag-iisa kayo. Nila Tito Rene, Tito Ron at Tito Ringo. Wow, ang galing 4. Kaso, madamot ako eh. Kapag chocolate, akin lang yun. Kapag alak, para yun sa kanila. Kaya sa akin na lahat ng ito. Okay po, sana wag ka pong mabubungi dahil sabi po ni Lola Sally, kapag maraming kinaing chocolate, masisira ang ngipin at mabubungi. Eh di pangit ka na tignan, isa ka ng bungi na diwata. Anong itatawag ng ibang elemento sa'yo? Diwatang bungi, hindi na diwatang gala? Sabi naman ni Clea. Ganun ba yun? Sige pala, ibibigay ko na lang ang para sa kanila. Tama ka, ang pangit nga pakinggan ng diwatang bungi kaysa sa diwatang gala. Oh, ikaw naman Lino, anong kailangan mo sa akin? Clea, may susugurin kasi kami mamaya na kalaban. May mga tauhan siyang 4 na manggagaway at malakas sila magpalipad hangin. Mataas na antas ang gamit nila dahil segundo lang ang itinatagal ng tatamaan, patay na agad. Kaya kailangan ko ng pangontra. Naku Lino, wala naman akong pangontra sa ganoon. Tinatablan rin nga ako ng ganoon kapag mataas na antas na talaga. Oo, alam ko yun. Iba naman ang hihingiin ko sa'yo. Kailangan ko ng 2 o 3 pirasong mutya. Kahit iyong mga saprutas lang na hindi ganong malalakas. Gagamitin ko lang sa paggawa ng pangontra na ipapasuot ko kina Rosalia at Roulette para hindi sila pumanaw ng mabilis. Bakit sila lang? Si Tingting ba? Hindi na sumasama sa misyon? Hindi ko muna siya pinapasama para magkaroon siya ng oras sa pamilya niya at sa asawa niya. Saglit lang naman kasi kami rito at babalik na rin kami sa San Narciso. Ganun ba Lino? Sige, kung mutya ng prutas lang pala ang kailangan mo, ay mabilis lang maghanap noon. Hintayin niyo ako rito mga kalating oras o 1 oras. Okay lang? Oo, ayos lang. Agad umalis si Clea at pumasok na sa isang puno. Sabi naman ni Gabriel, Papa, alam mo, naninibago ako. Parang napakatahimik na palagi ng paligid. Wala na akong nakikitang mga elemento. Wala rin ako naririnig na bulong ng mga laman lupa sa paligid. Ganun ba? Tama yun anak. Kalimutan mo na muna ang mga ganoong bagay at huwag ka magkikwento sa mga hindi natin kapamilya para makapamuhay ka ng normal. Pagkabalik kasi natin sa San Narciso ay mag-i-enroll ka na ng Kinder 1 para naman papasok ka na sa school. Hindi na pwede ang kwentong elemento, aswang at laman lupa ron ha. Kaya wag na wag ka magbabanggit ng ganun sa mga kaklase mo. Opo Papa, excited na nga po ako mag-aral Saglit pang nagkwentuhan ang mag-ama at ilang sandali pa ay nakita nilang papalapit si Mariposa na may dalang jacket. Bakit narito pa kayo? Akala ko ba saglit lang kayo? Sabi naman ni Gabriel, may iniutos pa kasi si Papa kay Ate Clea, kaya hinihintay pa namin siyang bumalik. Di sige pala, mag-jacket ka na lang muna, malamig na masyado ang hangin rito. Sabi naman ni Lino, samahan mo na rin muna kami rito na maghintay. Saglit na lang naman ay darating na rin yung si Clea. Okay, sige. Uwi ka ni Mariposa at umupo sa tabi ni Gabriel. Ilang saglit pa ay dumating na si Clea. Hi Mariposa. Uy, Clea, kumusta ka na? Eto, parang ikaw, maganda at sexy pa rin. Nice, bolera ka na rin sumagot ha. Abay oo naman, madalas na ako ngayon tumambay sa isang bahay na may mga nagiinuman kapag gabi. Umiinom rin ako doon madalas at nakikibalita ng chismis. Hindi naman nila alam na diwata ako dahil ibang anyo ang gamit ko at nangunguha ako ng damit sa mga tindahan. Kaya paiba-iba rin ang suot ko. Kaya marami rin akong kalukuhan ng mga tao na natututunan. Sabi naman ni Lino, Uy, Clea, ano yung sinabi mo? Nagiging magnanakaw ka na ng damit sa tindahan?
Hindi naman yun nakaw eh. Kasi bago mag-umaga ay ibinabalik ko rin naman. Sa gabi lang naman rumarampa ang beauty ko, day. Sabi naman ni Mariposa. Parang pananalit ang bading lang ang natutunan mo ah. Oo, halo-halo kasi sila roon. Marami ang lalaki na nagbibihis babae at marami rin namang totoong babae. Mababait sila at palagi nila ako nililibre noong alak nila. Kaso hindi nakakalasing eh. Yung medyo malabo lang na parang dilaw ang kulay. Beer yata ang tawag roon. Iba pa rin yung binibigay mo sa amin, Lino. Sa maghapong inom namin noon ay talagang nalalasing na ako. Sabi naman ni Lino. Oo, kasi hard na alak yun. Yung beer naman kasi ay mababa lang ang alkohol, kaya hindi madaling makalasing. Heto pala, Lino, ang utos mo. 3 ito ha. 2 mutya ng bayabas at 1 mutya ng langka. Ano, ayos na ba yan? Oo, Clea, ayos na ito. Salamat ha. Walang anuman, Lino. Sige, rarampa na uli ang beauty ko. Wika pa ni Clea at bigla na lang nawala. Sabi naman ni Mariposa, nakakatawa naman si Clea. Aliw na aliw makihalubilo sa mga tao. Pati pananalita, nakukuha niya na. Oo nga eh, tama ka. Pero mabuti na rin yung ganun. Mas marami siyang nasasagap na impormasyon. Tara na, sisimulan ko na itong gawing pangontra. Wika ni Lino at naglakad na sila papabalik ng bahay. Pagkarating ng bahay ay agad sinimulan ni Lino ang madali ang paggawa ng pangontra. Makalipas ang 1 oras ay may dala na siya kung anong bagay na nakabalot sa tela na tinalian niya ng goma. Oh, pangontra nyo! Wika ni Lino sabay hagis noon kina Rosalia at Roulette. Sabi naman ni Rosalia, mahal naman, wala bang maganda-gandang lagayan ito? Para naman kung ano lang ito eh, at goma pa ang panantali mo. Huwag na kayong mapili sa itsura. Ang mahalaga, puprotektahan kayo niyan para hindi pumanaw ng mabilisan. Sa kanyo na ilipat sa ibang balutan. Sa ngayon, kahit ilagay nyo lang muna sa bulsa nyo ay epekto na yan. Tingting oh, ito naman ang sayo. Iginawa na rin kita kahit hindi ka kasama sa misyon ngayon para may pangontra ka sa mga susunod na lakad natin. Uy, salamat Tito Kuya Lino. Sabi naman ni Tinay, hayaan nyo at ipagtatahi ko kayo ng mas magandang balutan yan na pwede gawing kwintas o itali sa bewang. Mabuti pa nga, Tinay. Maraming salamat ha. Sagot pa ni Rosalia. Noong handa na sila, ay agad na silang nagpaalam at umalis para magpunta na sa Santa Catalina. Lampas rin ng 2 oras ang kailangan nilang ibiyahe dahil 2 bayan ang pagitan bago ang bayan ng Santa Catalina. Ang dalagang si Roulette na ang nagmaneho ng sasakyan habang nasa gitnang bahagi naman na magkatabi sina Lino at Rosalia. Sabi pa ni Roulette, wow ha, para akong personal driver nyo. Wala man lang umupo sa tabi ko. Sabi naman ni Lino, saglit lang naman yan, darating na tayo sa Santa Catalina. Namiss ko si Rosalia eh, palagi nilang ikaw ang katabi. Eh bakit? Inaagaw ko ba sa'yo si Rosalia? Ikaw itong palagi na lang naroon sa kwarto ni Mariposa eh. Alas siya, pati iyon pinag-iisipan ng masama. Para iyon kay Gabriel, dahil hindi naman ako madalas makakasama ng bata. At ilang linggo na lang ay aalis na tayo para sa misyon ko. Sus, kunyari ka pa. Ang sabihin mo, ang nanay talaga ang gusto mong mabigyan ng oras at atensyon, kaya palagi kang doon natutulog sa kwarto nila. Sabi naman ni Rosalia, hayaan mo na sis. Ako naman mismo ang nag-uutos kay Lino na doon matulog para magkaroon sila ng moment ni Gabriel. At totoo ang sinasabi ni Lino, aalis na naman siya para sa isang pangmatagalang misyon at walang kasiguraduhan kung gaano iyon katagal. Kaya nga, hindi ko na pinagsisilosan ang ganong sitwasyon. Tsaka, tanggap ko naman ang sitwasyon namin na kasama na si Mariposa sa pamilya ni Lino. Kung hindi mo pa alam ang detalye kung bakit nagkaroon ng anak si Lino at Mariposa, ako rin ang may ideya noon para mapigilan ang pagbubukas ng malaking portal mula sa Astra.
Kapag pumunta si Mariposa sa kuweba na dalisay pa siya, ay magiging alay siya sa portal dahil isa siyang aktibong dugong babaylan na dalisay. Kaya para hindi siya maging alay, ay kailangan makuha ang pagkadalisay niya para hindi siya maging qualified na ialay roon. Isa pagkakataong iyon, walang ibang available na lalaki. Ayaw naman ni Tingting. Kaya si Lino lang ang pwede. Ako na ang nakiusap kay Lino na gawin iyon para mapigilan ang pagbubukas ng mga portal mula sa Astra. Hindi ko naman akalain na madaling makabuo ang babaeng yun. Kaya ayun, hindi ko rin naisip na magkakaanak sila agad ni Lino. Pero hindi ko pinagsisisihan ang desisyon kong iyon dahil nakita ko kung gaano kasaya si Lino na nagkaroon siya ng anak. Pangalawa, hindi naman nagbago ang pagmamahal sa akin ni Lino kahit pa nagkaroon sila ng anak ni Mariposa. Kaya okay lang sa akin na nandyan si Mariposa. Hindi ko rin naman kayang alagaan si Gabriel at tumayong ina noon. Ano bang alam ko sa pagiging ina? Kaya ikaw, tanggapin mo na ang sitwasyon. Ang presensya ni Gabriel at ni Mariposa sa buhay namin ay hindi bunga ng pagkakasala, kundi bunga ng pagtupad namin sa tungkulin na makapagligtas ng maraming buhay ng tao at maprotektahan ang mga inosente. Besides, malaki ang naitulong nila Mariposa kay Lino. Kay Mariposa galing ang kapangyarihan ni Lino na mutya ng Kyanite. Kay Maribeth naman galing ang mutya ng Sinukuan na isa sa pinakamalakas na mutya na meron si Lino. Okay, fine. Whatever. Sagot pa ni Roulette at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Makalipas ang mahigit 2 oras ay dumating na nga sila sa Santa Catalina. Noong makita ni Lino ang arko ay agad siyang nagsalita. Roulette, saan dito sa Santa Catalina ang target? Maraming barangay dito, di ba? Oo, doon tayo sa Barangay Uson. Pinakadulong bahagi na iyon at pinakaliblib na barangay. Ah, okay. Nagpatuloy pa sila hanggang sa makarating sa isang maliit na arko na bumagsak na ang kabilang bahagi na may nakalagay na to Barangay Uson. Sabi naman ni Lino, bakit kaya may barikada ang daan papunta roon? Sabi naman ni Rosalia, iwanan na natin dito ang sasakyan. Maglakad na lang tayo papasok para hindi tayo madaling mamataan. Pagkababa nila ay saglit pang nagmasid sa paligid ang tatlo hanggang sa may dumaang 2 tanod na tila nagroronda. Ah, boss, magtatanong lang. Bakit nakabarikada ang daan papuntang Barangay Uzon? Ah, oo boss. Noong nakaraang linggo lang nilagyan ng barikada yan. Kasi namatay halos lahat ng tao dyan eh. Ha? Talaga? Bakit? Ano nangyari? Hindi namin alam boss. Basta lahat sila namatay. Ayon pa sa ibang nakasaksi, isa-isa raw na nagbabagsakan na lang sa lupa ang mga tao. As in, nalipol silang lahat dyan, pati barangay kapitan, opisyalis at mga tanod. At syempre, hindi nakaligtas ang lahat ng residente, maliban sa 5. Ha? Sinong 5? May isang bahay kasi dyan sir, na may nakatirang isang katamtamang edad na babae. Siguro mga nasa 35 pataas ang edad. May kasama siyang 4 na matatandang babae. Hindi namin alam kung mga tiyahin ba o kung ano. Ang sabi ng iba, sila daw ang dahilan kaya namatay ang mga tao dyan. Para silang may dalang sumpa ng kamatayan. Kaya naubos lahat ng tao. Nariyan pa nga sa mga bahay nila ang mga bangkay dahil walang nangahas na pumasok sa loob ng barangay na yan. Kahit nga ang mga taga-municipal health unit ay takot din dahil yung 4 na tauhan nila na pinapunta dyan para tignan sana ang sitwasyon ay hindi na rin nakabalik ng buhay. Parang may sakit na kumakalat dyan eh. At segundo lang, patay na ang mga tao pumapasok dyan. Ah, ganun ba? Salamat sa impormasyon mga boss ha. Ah, boss, bakit kayo narito? Papasok ba kayo sa barangay na yan? Oo sana. Naku boss, huwag nyo na subukan. Itinaas naman ni Rosalia ang tsapa niya na galing sa Marine Corps. Hala, mga pulis pala kayo mga ma'am at sir? Sabi naman ng isang tanod, Tongi, hindi pulis yan. Marine Corps yung logo oh. Mga special unit sila.
So, papaano sir at mga ma'am? Mauna na kami sa inyo. Mag-iingat na lang kayo kung talagang papasok kayo dyan. Basta, hindi kami nagkulang ng paalala. Alam nyo na lahat ng detalyeng kailangan nyong malaman tungkol sa lugar na yan. Oo mga boss, salamat. Sagot pa ni Lino at umalis na agad ang dalawang tanod. Sabi naman ni Rosalia kay Roulette, ano, willing ka pang pumasok? Napakadelikado pala talaga ng mga manggagaway na iyon. Sabi naman ni Roulette, Lino, sigurado ka bang gagana ang ginawa mong pangontra? Ewan ko lang. Alam kong gagana yan sa mga pangkaraniwang panganib. Pero kung nasa mataas na antas na, ay hindi ko na siyempre alam yun. So ibig mong sabihin, take your own risk ang paggamit nito? Oo Roulette parang gano'n na nga. Basta ang alam ko, ginawa ko lahat ng makakaya ko para makapaglagay dyan ng sapat na proteksyon. Yun lang ang masasabi ko. Ikaw Rosalia. Uwi ka pa ni Lino na nakatingin kay Rosalia. Oo Lino, papasok ako. May tiwala ako sa iyo at sa ginawa mong pangontra. Hindi sasama na rin pala ako. Muli namang sagot ni Roulette. Hindi tara na pala. Siguraduhin nyo lang na nasa bulsa nyo ang pangontra nyo Oo na po. Malamang ito ang una naming sinigurado na dala bago ang mga baril. Sabi naman ni Roulette, saglit lang. Magche-check lang ako ng heat imaging kung nandyan ba talaga si Cassandra at ang mga alipores niyang matatanda. Sabi naman ni Rosalia, nagtataka lang ako kung paano napapasunod ni Cassandra yung mga sinasabi mong 4 na matatanda. Kung malayo pa lang ang agwat ng edad niya sa mga iyon. Sa tingin ko, magkakaedad lang sila. Ginagamit lang ni Cassandra ang kapangyarihan ng 4 para magbuka siyang bata. Kaya siya rin ang pinuno. Oo nga may punto yung teorya mo Roulette. Hindi naman ako sigurado sa sinasabi ko, pero maaring ganun. Ilang saglit pa ay sabi ni Roulette, confirmed na, nasa area nga silang 5. Maaring nasa loob sila ng iisang bahay dahil magkakalapit. Kaya pwede na tayong tumuloy. Agad na nga silang nagsimulang maglakad papunta sa looban mismo ng Barangay Uzon. Makalipas ang 10 minutong paglalakad ay nakikita na nila ang mga kabahayan na napakapayak lamang. Lahat ng bahay ay yari sa light materials, kawayan, pawid at sawali lang ang gamit sa paggawa. Pero walang ni isang bahay na may nakasinding ilaw. Iba rin ang amoy ng kapaligiran na tila napakaraming nabubulok na karne sa paligid. Sabi naman ni Roulette, Rosalia, pahingi nga ako niyang Vicks na palagi mong dala. Ang tindi ng amoy Kaunti na lang, babaliktad na ang sikmura ko. Oh, ito. Sabi naman ni Lino. Ako rin, pahingi. Matapos makapaglagay ng Vicks, ay ipinagpatuloy na nila ang paglalakad hanggang sa may makita silang katamtamang laki ng kubo na may mga ilaw ng lampara sa loob. Sabi ni Roulette, "Haya na ang target, Lino. Dito lang kayo." Wika ni Roulette at inilabas ang mga remote-activated C4 explosives. Saka naghagis pa isa-isa sa paligid ng bahay na iyon. Saka siya bumalik sa kinakatayuan ni Lino. Sabi ni Rosalia, "Ano nang gagawin natin, Lino?" Di ipapaalam natin na narito tayo." "Papaano?" Sabi naman ni Lino, "Ganito." Wika niya sabay ng pagbubukas ng kanyang puder. Sabi naman ni Roulette, "Anong ginawa mo, Lino? Bakit bigla ako kinilabutan?" "Nagbukas lang ako ng puder. Since naramdaman mo kahit normal na tao ka lang, mas lalong ramdam nila iyon dahil mas sensitibo ang kanilang pakiramdam, gawa ng mga mangkukulam sila." Ilang saglit pa ay nakita nilang isa-isa nang naglalabasan ng mga tao mula sa loob ng bahay na iyon. Nasa bandang likuran lang tumayo ang 4 na matatanda. Tapos iyong medyo nasa katamtamang edad ang nasa harapan. "Anong meron? At may napadpad na albularyo sa lugar ko." Sabi naman ni Lino, "Grabe na talaga kayo ng mga tauhan ng Black Triangle. Sobra-sobra na ang kasamaang ipinapakalat nyo sa mundo. Isipin nyo,
Nagawa niyo pumatay ng isang buong barangay? Wala kayong itinira? Bata, matanda, kasama lahat? Sumagot naman iyong babae. Abay, oo naman. Bata o matanda ay malaki ang pakinabang sa amin. Kapangyarihan rin ang kapalit niyan. Kaya hindi kami magdadalawang isip na lipulin ang buong barangay na ito. At kapag muling sumapit ang takdang panahon, ay ang sunod na barangay naman ang iaalay namin. Ah, ganun ba? Mabuti at inamin mo rin lahat ng ginawa nyo. Sa ganoong paraan, hindi ako makokonsensya na lipulin din kayo. Ha? Kami? Lilipulin nyo? Anong laban nyo sa 5 malalakas na manggagaway na mahigit 100 taon ang nabubuhay? Ha? Kayong lahat? Mahigit 100 taon ang nabubuhay? Ibig sabihin, dahil sa pag-aalay ng buhay ang dahilan ng itsura nyong hindi masyadong katandaan? At least, nakuha mo rin. Pero huwag kang mag-alala, albularyo. Kasama ka na sa iaalay ko para magkaroon ng pangmatagalang kabataan. Gusto mo ng sample? Heto. Agad umusal ng orasyon ang babaeng si Cassandra. Sabay kumpas paturo kina Rosalia at Roulette. Halos magkasabay namang napaluhod ang dalawa at may tumagas na dugo sa ilong. Rosalia! Roulette! Sigaw ni Lino. Sabi naman noong babaeng si Cassandra, Aba, mukhang may pangontra kayo kaya hindi kayo pumanaw sa ibinato kong pamatay na orasyon. Pero hindi na rin kayo sisikatan ng araw dahil hindi naman titigil ang pagdurugo ng ilong nyo. Ang utak nyo ang tinamaan mismo ng orasyon kaya iyan nagdurugo. Sabi naman ni Roulette, Ah, ganun? Nilagyan mo na ng taning ang buhay namin? E di mauna na kayo. Wika noon sabay pindot ng detonator noong mga pampasabog na inilagay niya sa palibot ng bahay noong mga manggagaway. Mabilis namang lumapit si Lino sa mga kasamang dilag at gumawa ng barrier. Dahil maaari silang maapektuhan ng pagsabog kung walang barrier. Dahil masyado silang malapit sa bahay at malakas rin talaga ang impact noong mga C4 explosives na inilagay ni Roulette. Napuno ng usok at alikabok ang buong paligid. Halos walang makita. Ilang saglit pa ay nakita nilang naroon pa rin sa kinatatayuan ang mga matatanda. Pati na iyong nasa katamtamang edad na babae. Pero halata ang pagkasunog ng damit ng mga iyon at ang pagkagulo ng mga buhok dahil sa pagsabog. Nagsalita iyong nasa gitna. Hindi nyo kami basta-basta mapapatay sa ganun-ganun lang na pampasabog. Mahigit 500 tao ang inalay namin para idagdag sa amin ang kanilang buhay at lakas. Kaya walang kwenta ang ataking yan. Tapos na kayo sa una nyong pag-atake, di ba? Kami naman. Wika noon sabay kumpas ng 2 kamay patungo kina Roulette at Rosalia. Naibaba na noon ni Lino ang shield. Kaya nasa pula ang dalawa at tumalsik sa malayo. Nagtamo rin sila pareho ng lapnos. Noong kukumpas sana si Lino ay naunahan naman siya noong 4 na matatanda. Nakakumpas na iyon paturo sa kanya at may nabuong mga bolang apoy na kasing laki ng bola ng basketball at sumirit patungo sa kanya. Isinangga ni Lino ang kanyang 2 kamay at gumawa ng maliit na shield. Pero masyado iyong malakas at tumalsik pa rin si Lino sa malayo. Nilingon niya ang 2. Kaya niyo pa ba? Sabi naman ni Rosalia, Huwag mo kaming alalahanin. Tapusin mo ang laban. Iyon ang ipinunta natin rito. Muling tumayo si Lino at lumapit sa 5 mga manggagaway. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon na makaatake. Agad kumumpas ang kamay noong manggagaway na si Cassandra paturo kay Lino. At mula sa kamay noon ay may malaking guhit ng itim na kuryente ang tumama kay Lino. Tuloy-tuloy iyon para tuluyang matusta si Lino. Nakatukod na ang isang paa ni Lino sa likuran habang nakapaikis ang 2 braso na sinasalag ang kapangyarihan ni Cassandra.
Ramdam niya ang sobra-sobrang init mula sa itim na kuryente na kapangyarihan ni Cassandra. Bumulong siya sa isip. Michael, nandyan ka ba? Kaunting tulong naman. Ilang segundong naghintay si Lino pero walang tumugon at walang nangyari. Kaya ibig sabihin, hindi pa nakakabalik sa kanya ang kanyang gabay na si Michael. Kailangan gumawa na lang siya ng ibang paraan. Umusal siya ng orasyon para paganahin ang mas mataas na antas na kuryente mula sa kidlat. Nagliwanag ng puti ang buong katawan ni Lino dahil sa pag-activate ng kidlat sa kanyang katawan. Pero bigla na ring nag-angat ng mga kamay nila ang 4 pang mga manggagaway na matatanda at ikinumpas paturo kay Lino. May lumabas rin sa mga kamay nila na guhit ng itim na kuryente at kasing lakas din iyon ng kapangyarihan ni Cassandra. Kaya kahit mataas na boltahe na ng kuryente ng kidlat ang pumuprotekta kay Lino, hindi pa rin sapat kung 5 ang panggagalingan ng ganoon kalakas na enerhiya. Hindi katagalan ay napaluhod na si Lino. Narinig niyang may sunod-sunod na putok ng mga baril at tumama yun kay Cassandra pero baliwala. Hindi tumatalab. Naglalaglagan lang ang mga tingga sa lupa. Dahil kapag nasa ganoong antas na ng kapangyarihan ang isang nilalang, ay hindi na rin makakapenetrate pa sa katawan ang tingga. Kahit pa na ibabad ang mga iyon sa Blue Sodium Solution. Sabi ni Roulette, Rosalia, katapusan na ba natin? Parang hindi na kinakaya ni Lino ang kapangyarihan ng 5 eh. Hindi, Roulette. Maaaring may hinihintay pa si Lino, kaya wala pa siyang ginagawa. Hinihintay? Na ano? Na maging abo siya ng tuluyan? Hintayin lang natin. Wala rin naman tayong magagawa. Dahil labanan na iyan ng espiritual na kapangyarihan. Beyond our pay grade na ang ganyang labanan. Uwi ka pa ni Rosalia. Totoo naman ang sinasabi ng dilag. Dahil hinihintay ni Lino na maubos ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat sa kanyang katawan. Kaya niya iyon inilabas lahat. Para kapag nalobat na, ay saka na siya makakaramdam ng 1,000% ng sakit na magiging dahilan para magising naman ang mutya ng sinukuan. Pare-parehong nakangiti ang 5 mga manggagaway. Nakikita na nila paunti-unti ang kanilang tagumpay dahil unti-unti na rin humihina ang liwanag na nagmumula kay Lino. Ilang saglit pa ay napapaluhod na ang isang tuhod ni Lino hanggang sa nakatukod na sa lupa ang kanyang 2 kamay. Sabay na napasigaw ang 2 dilag. Lino! Nakita nilang sinenyasan sila ni Lino na wag lalapit, pero hindi yun nakatingin sa kanila dahil nakayuko nga sa lupa. Humahalakhak na tumatawa si Cassandra. Magaling! Mukhang may iba akong balak sa katawan ng isang ito. Hindi ito pangkaraniwang albularyo. Ito si Lino, iyong mortal na hadlang sa mga plano ng Black Triangle. Bubuhayin ko si Damian at ipapasok ko siya sa katawan mo para mas maging makapangyarihan pa siya. Mapapasa kanya lahat ng kapangyarihan na taglay ng katawang yan. Wika noon, maging ang 4 na mga matatandang manggagaway ay nakangisi rin dahil sa tuwa sa kanilang tagumpay kung sakaling tuluyan ang kanilang makuha ang katawan ni Lino. Ilang saglit lang ay nawala na talaga ng tuluyan ang liwanag sa katawan ni Lino at nawalan na siya ng lakas. Saka na tuluyang bumagsak sa lupa ang katawan. Muling napasigaw sina Rosalia at Roulette. Pero hindi pa rin sila lumalapit dahil kahit dati pa ay mahigpit ang bilin ni Lino sa kanila na kung ano ang instruction niya. Kahit gaano pa kadelikado ng sitwasyon, huwag silang lilihis sa plano at susunod palagi sa instruction niya para walang ibang mapahamak. Kaya pareho na lang napaiyak ang 2 dilag dahil alam nilang kahit naman lumapit sila ay wala rin silang maitutulong kay Lino. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli
sa part 315. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.